Ramp. May mga pak sa likod ko, no? Ramp. May mapak sa likod ko, no? So guys, pakita ko sa inyo yung nag-injure ko. Nadali itong tinatawag ditong Achilles tendon. Sabi ng doktor na rupture siya. So magto 2 weeks na ito. Pero bukas yan naka-schedule. Tanggalin na ito. So hopefully mapalitan na ito ng sabihin nila, papalitan ng moon boot. Sa ngayon mahirap, hindi po ako makalakad ng walang ganito. So kailangan kong hindi kasi siya pwedeng ituon. Makikita nyo ka-slant. Pag nilapat ko siya, pag gano'n yung katawan ko. Kaya ang tendency nyo pag naglalakad talaga ako with this support. Ganyan. Ganyan. So, yan lang. Hopefully, so sabi ng doktor, 6 to 10 weeks yung therapy dito. So, hopefully, hindi na umabot ng 10 weeks. Kumaling din kaagad. Okay. Cute. Injury. Na-injury sa basketball. Pretty much, I think the airline just likes to join the best. So if you get the airline, tinanggal na yung cast. so just quickly take off as well. Yan, galing kaming ospital. Ayan, oh. Tinanggal na yung cast. Nilagyan ng moon boot. May 2 wedges. So, ayan.
Magandang araw po. It's me again. So, ipakita ko lang po sa inyo naging development po sa nangyari po sa akin. So, ito po yung nagkaroon po ako ng rupture of the Achilles tendon. Kung ano po yun, papakita ko po later. Nangyari po ito December 11, 2024. Today is January 5 na po. Bagong taon na. January 5, 2025. Sa ngayon, ito, gumagamit pa rin ako ng crutches, pero di na ako masyadong dependent dito. So, nagpa-practice na rin ako maglakad without this one. Without the help of these crutches. Pero, kailangan pa rin. Yan po. Yung nakaraang beses pinakita ko po sa inyo yung pagkakasemento. After 2 weeks, so tinanggal po siya already 1 week ago. So ito, meron na po, pinalitan po siya, tinanggal. So pero pinalitan ng tawag po dito ay moon boot. Yan po siya. So kung mapapansin nyo po, napakataas niya. Kaya pagka tumayo ko, ayan, medyo hindi siya balance. Pagkamat, ayan, meron po akong tsinelas na makapal. So, mataas pa rin siya kasi meron siyang nilagyan ng wedge or wedge tawag po nila, takong. Pagka sa atin ay takong. Heel. So, yan po. So, ganito po ako. Yan, gumagamit po ako nito. Especially pag nasa labas ako. Yan, ganyan po yung gamit ko. Ganyan. Ganyan. Sabi nung doktor at Mari, wag ko po siyang ilapat. Pero pagka yung lumalakad po. Pero pagka naka-relax naman, pwede naman siyang ibaba ng ganyan. Pero lately, sinusubukan kong ilakad siya. Mukhang okay naman na. So, almost it's already 25 days. So, kaya medyo yung pain nung pagkaka-rupture po dito ay nabawasan na, tsaka yung maga niya. Kaya nawala na siya. Almost gone na. Kaya pwede po siyang itungtong. So sa ngayon po, kahit one crutches, pwede na rin, nakakalakad na rin ako kahit isa lang ganito. Malali nga lang siya, ganon. Yan, ganyan po. So nangyari po kasi mataas masyado itong moon boot. Tapos ang kapal nung takong niya, ganyan po siya kakapal eh. At yung tsinelas ko naman po halos manipis lang, kaya kung tatayo po akong ganun, so yan, para mag-balance yung katawan, yung paa ko, kinakailangan ko dito sa kabilang side ay makapal na tsinelas. May tsinelas dyan si Dory na ginagamit ako, yung makapal. So, yun po yung kalimitan ginagamit ko pagka nasa labas para kahit pa para mag-balance. Yan po siya. So, sa ngayon, nailalakad ko na rin po siya kahit wala ng ganito. Pero, alalay lang po siya. Tapos yun. And then, yun po. Wala na po siyang sakit eh. Pero hindi ko po siya pwedeng ilakad kapag walang ganito, moon boot. So napakadelikado pa rin. Kaya sa ngayon nailalakad ko po siya, pero kailangan nakasuot pa rin to. Ito po yung pinakang support niya. Sabi ng doktor, bali 6 to 10 weeks yung pagka-therapy ko.
bago ako maka-fully recover. Pero hindi pa naman, sabi, pinapanood ko nga po sa YouTube yung may mga ganito pangyayari almost a year bago sila talaga mag fully recovered, especially doon sa mga naglalaro din ng basketball. So mga ganitong kaso, may mga basketball player din palang nagkaroon ng ganitong kaso. So like Kobe Bryant, Kevin Durant, tsaka si magaling din mag-basketball si Professor. So nagkaroon sila ng mga ganito. So mostly base sa naobserbahan ko, lumalabas to sa mga medyo may mga edad na. Kaya yun, tama sabi ka ng iba, ingat. Kasi medyo rumurupok na nga. Yan, ganun. At sa sobrang stress, use din na rin po. Kaya siguro nagkakaroon ng ganun po. Yan po. So yung nangyari po sa akin na punit po, yung naputol po yung tendon dito. So pakita ko po sa inyo sa YouTube kung ano po yung ibig kong sabihin. So gano'n din po yung ginawang test sa akin. So hindi na po ako in X-ray. Pero hindi na rin ako sinurgery. Unlike do sa mga ibang nakikita ko, sinasurgery sila kasi nga ewan ko ba. Pero sabi ng doktor ko, no need for surgery. So kinakailangan nga lang i-incline yung position ng paa ko para mag-heal yung tendon na rupture dito. Kita ko po sa inyo. Yan, ito po yung nangyari kay Kobe Bryant against the Golden State Warriors. Today we'll be paying homage to Kobe and the Mamba mentality by breaking down this injury. We'll discuss the anatomy, the biomechanics, why this injury might have occurred, the surgery, and the recovery process. I've sprinkled in some Mamba mentality along the way just to infuse that mindset into anybody who's watching this video. Let's talk about the Achilles tendon, also known as the calcaneal tendon. Here is the tibia, or the shin bone. The tendon connects the calf muscles, also known as the gastrocnemius, and soleus to the calcaneus, or the heel bone. It is the strongest and thickest tendon in the human body. The tendon and the calf muscles work together to enable a person not only to play basketball, but also perform everyday activities such as jumping, running, and climbing stairs. Whenever the foot is pointed upwards, we call that dorsiflexion. Yeah, nagkakaroon siya ng na-stretch siya. The calf muscle and the Achilles tendon. When the toes are pointed downward, with the calves flexed, we call that plantar flexion. In athletes, there's two very common mechanisms that lead to an Achilles tendon rupture. The most common is the push-off mechanism we'll be talking about today, where the foot is in dorsiflexion and you push off, leading to that tendon tear. The second is a landing injury, landing from a jump or from heights, which can cause extreme dorsiflexion. It's one of the reasons why you might have heard someone say, don't land on your feet. Now let's break down Kobe's injury. As we run this clip, you'll see he has his back to the defender, Harrison Barnes. Kobe will commit to dribbling to his left side. To initiate this movement, we see him plant his left foot here. If we pause for a second, you'll see his foot is in a dorsiflexed position. Notice the left tibia. Ganyan lang din yung nangyari the ground while his foot is planted. Nag-dribble lang din ako ng ganyan. Medyo na bent lang yung paa ko ng konti. Ganyan. So this tendon is being eccentrically loaded, aka lengthened as it contracts. Kind of like when the stretch resistance expands out. And then as he goes to push off of that left foot, you'll actually see the tendon ultimately look like it snaps. Or see this sort of pop right there. Kobe himself said, as I made the move, I knew it. A common question is, what is this pop that we're seeing? All of these injuries here have nearly identical mechanisms. Bottom right, ganyan yung naramdaman, parang may sumipa sa akin. If you look at all of these images, you'll see that the athletes plant their foot and load the Achilles. The feet are dorsiflexed, and then when they push off, you can see the pop.
The reason we see this sort of snap or pop is because our tendons are elastic. That means that they store elastic energy, and whenever they're cut or if they tear, there's a release of that energy, causing it to reflect back up to its insertional site. This is because when the tendon snaps, the calf muscle no longer has mga football player lalo. So the actual movement that we see is the release of tension from the tendon snapping, which reverberates up into the calf muscle, sending a sort of shock wave to the back of the leg. Look at Kobe's face. He felt that thing pop, and almost instantaneously that led to severe pain. And the first giveaway that he's ruptured that Achilles is on the next step with that left foot. Notice he's not able to push off that left foot at all, and he literally goes straight down to the ground. One interesting thing that we see is right as Kobe goes down, he grabs his Achilles tendon with his hand, puts his other hand on the tibia, and you'll see him take his foot from a dorsiflex position and attempt to point his toes down and flex that calf muscle into plantar flexion. That's the motion your calf muscles and your Achilles complex are supposed to be doing. It looks like he's trying to activate those muscles and push it down. And the unfortunate part of this injury is you'll be unable to perform this motion without the Achilles tendon intact. Kobe's longtime athletic trainer, Gary Vitti, recently confirmed this. Then he says to me, so I reach back there and try to pull it back down. No one's ever said that to me. Kobe says right after he goes down. Yeah, ganyan. And here you can see him ask Harrison Barnes. Pakiramdam ko naman sa akin, sabi niya may parang sumipa. So sa akin naman, nung mangyari sa akin, pakiramdam ko may umapak naman sa likod ko. Kaya sabi ko may umapak. The most telltale sign of an Achilles tendon rupture is when an athlete says, it felt like somebody kicked me in the back of the leg. Let's review the mechanism of this injury in one go. Kobe initiates going left. We see him plant his foot here in a dorsiflex position with the left tibia pointing towards the ground. This puts a significant eccentric load or stretch on the Achilles tendon. And then as he goes to push off, the tendon snaps, leading to the pop. On the next step with the left foot, he's unable to push off at all and goes straight down to the ground. He then grabs his leg, tries to activate the full Achilles complex, which would allow for dorsiflexion to plant. Ito po yung isa sa mga YouTube na nakita ko, Achilles tendon rupture. So day 1. So ganito rin po yung ginawa sa akin na test. Kaya nalaman din nila na rupture even na hindi po nila ako in x-ray. Itong palabas itong YouTube na ito 3 years ago pa. So yan, pakita ko po sa inyo kung paano po yung nangyari din sa akin. Almost the same po yan. Ng klase ng rupture. Day for my brother-in-law, and we are at his house, and it is a Sunday, so physio never stops. And the reason I'm here today is because he has gone and ruptured his left Achilles tendon, which is very unfortunate. Did it soccer yesterday. Now we diagnosed it yesterday, and today we are going to show you what has happened as far as what is going on with the Achilles. When you see an Achilles rupture, how it presents and how to test it, and then what we're going to do about it over the next few days. So if you come and have a look at this, come over here, Harry. So this is his right Achilles tendon. Now Phil's 6'7". He's got size what, 16 feet? 16 feet. He's got big feet, so don't get put off how big this is. But look at the Achilles tendon on the right hand side. Okay, this is the size of his Achilles tendon here. Okay, which is normal Achilles going here. If you look at this left one, can you see this is day 2? The difference in size of that. So this is gross effusion and swelling from a rupture of our Achilles tendon. And you can see, if I look at this, there's the tendon here. It gets fatter and fatter and fatter to the point which is about here, right in that mid-substance between the heel and so that mid part of the Achilles. So that's where he's gone and ruptured it. Now, ganyan po yung nangyari sa akin. Squeeze test. What we're going to test is a squeeze test. Now, day 1 po siya, kaya makikita nyo magang-maga pa rin. Ganyan yung nangyari sa akin. When I squeeze this gastroc here, his foot will move. So if you watch this, I'll squeeze this gastroc. Can you see how his foot moves? Ganyan po yung ginawa sa akin. Foot moves again. So I squeeze that, it goes into plantar flexion.
Now the reason that is because obviously this gastroc is connected to the Achilles tendon. The Achilles goes right down and connects the heel. So mechanically, if I pull on his Achilles this way by squeezing his calf, it pulls the heel, which plants his foot. Now when you have a rupture, obviously there's a disconnect between the Achilles and this. So this is one of the first tests we go for to see if people rupture tendon or they just sprain the Achilles or done a mild tear. If you watch this foot, okay, and already can you actually see how this one's sitting in plantar flexion and this one's not? Can you see that? So this one, if you come from this side, Harry, see how he's in dorsiflexion there. Can you see this plantar flexion here? So he's got a natural tone of the Achilles pushing it up. So that's an indication straight away that he's done something wrong there. Now, if you watch this one, I'm going to squeeze his left calf. You watch what happens to his foot. Absolutely nothing. Yeah. Let's see what the right one No reaction. Moves. Squeeze his left. Wala. Watch again. Ganyan yung nangyari sa akin. Now, that's a bad thing, okay? Meaning a positive finding that there's no connection here or such a minimal connection that when I squeeze this, it does not pull on his tendon. So either that's a full, complete rupture in half or it's so far through that you most likely need surgery, which is an unfortunate thing for him. Now, take a look at the wound here, all right? So yeah. This is just a little antibiotic. Isang, so peel that off. We'll look at the incision here. One there. Process po ng down here. This is where we anchored it down. Paano po gamutin, pero yan po, surgery po yan. Like when I sit in the car. So yan po, mapapasin, kilala niyo siguro yan si Professor. Isa po sa sikat. Nagkaroon po rin siya ng rupture, the Achilles. Oh, gotcha. Ayun o, makikita niyo. Cut this part. And just put two Tinahik naman sa kanya, surgery talaga yan. Sa akin walang ganyan. So this looks great, man. This looks awesome. So there's no infection here. We can get the stitches out. And is it painful? It's just all right, man. Ayun. Pinch. You'll feel a little pull and pinch, yeah. Okay. I gotta figure, right? Matindi rin yung nangyari sa kanya. You gotta be worried about me. Kobe's scars, like. Pinanood ko po yan. So, bago siya nakabalik sa paglalaro. Are you serious? Almost 1 year rehabilitation po. So, yan, napakatagal din. I didn't know that. Yan, tuloy-tuloy po tayo. Papakita ko naman sa inyo kung paano ino-operate po itong aking moon boot. After 2 weeks po nung nakakas po ako, so ito pinalitan na po siya ng tinatawag na moon boot. Yan po siya. Ito, lagi ko po itong suot din, even sa pagtulog. Recommend ng doktor na isuot ko. Minsan tinanggal ko siya, pero pakiramdam ko parang delikado nga kapag matutulog na tatanggalin, kaya binalik ko rin siya kaagad. So ito po yan, ganito po yung pagka maliligo po ako, so tinatanggal ko rin to para hindi siya mabasa. So yan, ganyan po pagtanggal yan. Yung mga strap lang yan, ganyan. Tatlo po yan. Tapos ito nakapatong lang yan, yan o. Tapos yan, ganyan, tatanggalin ko lang din yan. Ayan po siya, ito na po siya. So ito na po ngayon yung after 25 days. So ayan, ito na po yung resulta sa tendon, sa rupture nung nangyari sa akin. So nawala na rin, medyo nawala na po yung medyo may konting itim pa siya. Nag-black po kasi at saka magang-magayap. So kung mapapansin nyo, may mga ilang picture po ako. So medyo makati siya. Siguro nasa healing process po, kasi still nasa healing process pa rin to. Kaya kinakailangan maingat pa rin. So, papapansin nyo, kagaya ng pinakita ko kanina, nakakalakad ako dahil may support po nito.
So bakit po ako nakakalakad? Kasi itong moon boot na to, nilagyan po siya ng heel dito. Ayan, ito hindi masyadong makita, pero kung titingnan nyo sa labas, ganito po siya kakapal. Ayan, hanggang dito po yung heel niya. At yung heel na yan, sa loob, dito po sa loob, kapag ka nakasuot po ako, naka-elevate po yung paa ko. Ayan, pababa yan. Mas mataas dito, pero dito mababa na. So kaya position ng paa ko, lagi siyang nakaganyan po, nakababa. So yan, hindi ko siya pwedeng iangat. Na ibig ko sabihin, ayan, ito kasi nakaganyan po yan eh, yung isang pakong yan. So pine-prevent ng doktor na wag mapaganon, kasi once na pumaganon, na i-stretch po ito, itong part na to, dito po kasi yung yung tendon, yan, ito po yung naputol eh. So kaya yung sinimento siya, nakaganyan ang position niya. So hanggang sa ngayon, ganyan pa rin yung position niya. Ayan. Para yung naputol dito, kusa siyang maghilom without the surgery po. So kinakailangan i-maintain yung paa na nakaganyan. Itong paong to, lagi lang siya nakaganyan. Hindi ko pa po siya na-try na iangat. So ayaw ko po, baka maputol, mas lalong tumagal yung recovery ko. So ito pong nilagay ditong heel mo, dalawang wedges po yan, tawag nila wedges, dalawa. So nakaka 1 week na ako, babalik po. Today is Sunday, so sa Friday po babalik ulit ako. So yung wedges na to, pabawasan na nila. 2 wedges yun eh, dalawa. So tatanggalin nila yung isa para medyo bumaba yung dito sa heel. So ang mangyayari, yung position ng paa ko medyo aangat pa konti-konti. So sabi ng doktor, tatanggalin yung isang wedges. So for 2 weeks again, naka-stay lang siya doon sa isa. So after 2 weeks, tsaka tatanggalin. At doon lang magiging flat yung paglakad ko. So sa ngayon, lumalakad po ako pero nakaganyan. Para kung naka high heel. So yun po yun. So yan, ganyan po siya. Kaya kung titignan nyo po, kapag wala akong ganito, hindi po ako makakalakad. Kasi ang mangyayari, pag nilapat ko po siyang ganon, ayan, ang posisyon ng katawan ko, nung paa ko nakaganon na siya. So hindi ko siya pwedeng ilapat ng nakatayo. Mangyayari, baka ma-push ito, yan, medyo magapas siya ng konti. So mangyari, mag-rupture ulit. So ayan ang iniingatan ko, kaya sobrang ingat din po ako sa pag tinatanggal ko to, itong moon boot na to. So sobrang ingat ko. So papakita ko po sa inyo kapag walang moon boot kung paano rin ako maglakad, kaya kinakailangan ko pa rin ito. Yan, nakaganyan po ako. So wala na po ako yung halos talagang, yan, nakaganyan po ako. Hindi ko siya talaga pwedeng ilapat. Pakita po sa inyo sa ibang position. Ganyan po siya. So yan, ganyan. Talagang mangyayari po, hindi ko po siya pwedeng ilapat. Yan, nakaganyan ang position ng paa ko. Pagka nilapat ko yung buong paa ko, nakakaganon. Yan, nakaganyan ako. Something went wrong. Try again in a few seconds. Oh, yan, ganyan. For the next 3 more weeks, tsaka pa lang siya lalapat, mag-elevate ng pantay yung paa ko sa paglakad. So ngayon na, ilalakad ko siya kasi nakaganon siya, yung position ng paa ko, nakaganon. Nakaganon. Doon sa loob ng moon boot, nakaganon siya. So pag binabalik ko, talagang
maingat din ako na huwag siya mag-bend. Kaya naliligo ko, medyo mahirap din talaga. So, baka madulas ako nakapo. Kaya todo alali din po sa akin si Dory. Yan, ganyan lang po. So pagbabalik ko, ganyan lang siya. Yan, pag ganyan po. Saklang ko lang siyang ganun. Pag nandito, kasi matibay na rin siya eh. Yun nga lang, hindi ko lang siya pwedeng i-ganon. Kaya nakakalakad ako. Kahit pwede ko na po siya idiin na pag ganun eh. Pero without this one, hindi pa rin ako hindi ko pa rin siya pwedeng ilakad. Kaya napakalaking tulong din ito. So yan, ganyan po. Yan. Yan, ganyan yung gawa ko. Na-vlog ko natin. Maganda lang ito, meron din siyang adyasan. Ayan. Kita po sa inyo. Medyo maluwag siya sa loob, pero meron siyang parang tinatawag ditong air pump. So, ilagay ko dito, may number dito, number 3, 2, 1. So may mga position din, 1, 2, 3. Ginaganon ko siya. So 1, yan. Medyo may air na pumapasok dito. So 2, dun sa kabila. At 3. Yan po, pinipindot lang ng ganun. Ang nangyari yan eh. Nandito yan, number 3. May number po yan eh. Yan. Tapos then, put mo sa lock para hindi siya matanggal yung hangin niya. Yan. Ganun lang po. That's it. Hey, good morning po. Update ko po kayo sa aking treatment about my injury sa aking Achilles tendon. As you can see, I'm still wearing this moon boot. Today is January 14, 2025. I'm in the 6 weeks of my treatment in therapy ko po. May good news ako, so hindi na rin po ako gumagamit nito. Dati ginagamit ko po ito eh. Yan. Ganyan po yung paggamit ko ng mga unang araw eh. Nakaganyan. I think week 4. So sinanay ko na yung sarili ko. Isa lang. So tinanggal ko na to. Yan, paganyan na. Yan, paganyan ang gawa. Lakad ko. Pero ngayon, unti-unti sinasanay ko na rin lumakad ng walang ganto para kahit pa paano mabilis yung recovery at makabalik din sa trabaho. Yan. Ayan, kaya this past few days practice na rin ako. Yan, nilalakad ko na siya ng walang support, walang crutches ko tawag yun eh. Yan. Yan po siya. So last kunin ko po ito. Last 3 days ago nagpunta po ako ng ospital. Ang ginawa po, kasi ito naka-elevate po ito, itong paa ko dito, mataas po yung heel nya. So ang ginawa ngayon, double heel po kasi yun. Pakita ko po sa inyo. So ito yung heel, ganito kakapal siya, dalawang ganito yung nakalagay dito sa loob. Last Friday, so tinanggal yung isang ganito para yung paa ko hindi na siya laging nakaganon, na ibig sabihin nakaganyan, kundi medyo aangat siyang konti dahil nabawasan yung heel.
Ang ginawa ko po dahil ito po parang tigas po nito eh. So, may nabili ako sa online shopping. Ayan, ito mas magandang heel. Medyo siya, type of antique, medyo malambot kasi masakit din sa ganito sa talampakan. So pinalitan ko siya sa loob, pero may isa pa rin siyang heel. Sa ngayon pina-practice ko yung aking paa na lumakad ng paunti-unti. So kasi sa mga napapanood ko, so pinakailangan exercise din para gumaling siya. So ipakita ko po sa inyo kung ano yung pinakang naging development ng healing niya. Ito po siya. Yan, ito na po yung result ng sa paa ko. Yan po siya. Ito po yung normal heel. Ito yung naputol sa akin eh. So yan, yung part na to. So kaya ito parang sa ngayon ko itatouch mo siya malambot. So ito yung nasa still healing process pa rin siya. So bawal siyang maiganon. Yung parang maiganon siya, hindi pa siya pwede. So nagaganyan, pero naitutungtong ko siya mag-isa. Ganyan na rin ba, tataas ko ganyan. Yung nga lang hindi ko pa siya pwedeng i-bend ng katulad ng paganto. Yung ganyan. So unti-unti lang. Yung ganyan. Yan, medyo magapa siya. Yung natatanggal ngayon balik kasi namagapo ito ng gusto eh. So mapula-pula nga ito eh. Sa ngayon pwede ko pa rin, may lalakad ko na siya. So yan. Yan po. So sinusuot ko pa rin to. Sumaga pa rin siya. Kaya ko na maglakad ng tsinelas lang. Yun nga lang, kinakailangan maingat na maingat. So kaya pagka nag-iikot-ikot ako, sinusuot ko pa rin to kasi to talagang hindi siya mabeben yung paa mo na katulad ng paganyan. So maganda yung support nito, matigas to eh. Yan. So yan po yung loob niya. May nakalagay na ganito doon sa loob. Kaya yung paa ko medyo mataas yung bandang heel to. Pero sa tingin ko nakakaya na ng kahit walang heel. Pero sabi nga ng doktor, dapat unti-unti para ang iniingatan kasi yung mabend ito, ma-rupture siya uli. Baka sa halip na mapabilis yung galing, mas mapatagal, kaya extra careful pa rin sa paglalakad. Especially kapag nakatsinelas lang ako. Yan. Hindi nga masyadong advice eh, pero ayun, ng doktor kailangan daw lagi nakasuot ng ganun, pero na-obserbahan ko rin naman yung sarili ko, so mukhang kaya naman na. Yun nga lang, pa ano-ano lang. Yan, pag ganyan-ganyan lang ang lakad, hindi siya pwedeng bend pa ng gusto. Yan. So mga 3 weeks more, babalik ulit ako sa doktor, so i-obserbahan ulit. So hopefully by that time pwede na akong ma-advise na ako pwedeng mag-work. Yan. Yan na po. So magandang araw po. Pakita ko po sa inyo muli yung development sa aking injury about may
Achilles tendon. Day 39 na po ng aking injury, almost 6 weeks na po. The good news, hindi na po ako gumagamit ng crutches. So ito po yun. So hindi na ako nagka-crutches ng ganyan po. Sa ngayon, bali sinasanay ko na rin yung aking sarili na nakaganto, nakachinelas, para medyo ma-exercise na rin po itong aking paa. So pero pagka umiikot pa rin ako, the doctor advice, so I need pa rin nito. Sinusuot ko pa rin itong aking moon boot. So yan po siya. So sa ngayon, inuwad ko muna para ipakita sa inyo yung some exercise or therapy na aking ginagawa. Bali doon kasi sa YouTube, so nakita kong isang ginagawa nila, kumukuha sila ng tali, so nilalagay nila sa ganito sa paa, tapos sinihila nila kasi itong yung paa po kasi na ito, bali more than 4 weeks lagi po siya nakaganon, so naka-elevate siyang ganon, so hindi po siya naibabaloktot masyado ng ganon, hindi po siya naigaganon, so lagi nakaganon lang. Kaya sa ngayon medyo nakakalakad ako, pero paika-ika pa kasi nga hindi pa siya masyadong, actually hindi pa talaga total healed siya. Para mabilis yung healing, isa sa nakita kong ginagawa nila, kung kukuha sila ng tali tapos lalagay nila dito, tapos hinihila nila na tamang hindi ka masasaktan. So ganyan yung ginagawa nila. Yan, ganyan. Kapag kaya hinihila ko nga, nararamdaman ko parang nai-stretch siya dito. Medyo may konting sakit, kaya hindi siya pwedeng persahin. So araw-araw ginagawa ko po ito. At least sa ngayon po, sa tingin ko, nakakaisang linggo na ako, medyo naging maganda na yung development niya, kasi kahit pa paano na-bed ko na po siya pa ganyan. Isang bagay pa na ginawa ko, so nilagyan ko siya ng goma sa dulo para magkaroon siya ng lakas. Yung ginagawa ko, yung tutulak ko siya ng paa ko pag ganyan. Yan yung isang exercise na ginagawa ko. Yung una ko itong ginawa, medyo masakit to, pero sa ngayon nawawala na rin yung sakit niya unti-unti. Parang kinakailangan lang talaga ng medyo movement siya para gumaling. Yan, ginaganyan-ganyan ko siya. So sa ngayon nakakalakad naman po ako. Yan. Hindi pa nga lang siya normal, parang kinakailangan ialalay ko pa rin. Pero kahit pa paano, yan, okay na siya. So isa pang stretching na ginagawa ko ay ganito. So nakakita po ako ng ramp nung sasakyan namin eh. Yeah. Ito rin yung isa nakita ko sa sa YouTube. So kinakailangan kasi nakaganon siya eh. Ito yung normal, kaya mo siyang i-bend ng ganon. Yan. Pero dito, bagamat kaya hindi ko pa po siya kaya. Kaya ginagawa ko, pinagsasabay ko siya. Baliktad natin para makita. Lagay ko to dito kasi kinakailangan ko pa rin ng alalay o baka mapuwersa. So yan. Kasi papatong ko to. Tsaka ko siya i-stretch din ng pa ganon. So banayad lang, hindi ko pa siya masyadong may tungtong. Ito kasi pwede may tungtong mag-isa, pero ito wala, hindi ko pa siya kaya. Takot ako. Yan, yung tungtong, pero nakahawak ako dito. Yan, kasi baka ayoko rin naman na gusto ko mapabilis yung paggaling eh. Baka sa halip na, baka sa pagpuwersa ko mas halip na mapabilis, mapatagal, so ma-injury ulit. Yun yung iniiwasan ko yan. Pero at least kahit pa paano, isang bagay na para may stretch siya. So yan. So kasi dati nakaganon lagi.
Kaya parang mga ano dito na stock yung mga litid-litid laman yan. Pero ngayon yan, kaganyan na siya ngayon. Pero banayad pa rin. Yan, isa sa ginagawa yung ginaganon yung paa. Kasi nakaganon eh, pwede mo siyang ganon eh. Ito hindi pa, hanggang ganon lang siya. Kaya alam ko hindi pa talaga, hindi pa pwedeng igalaw ng todo. Pero kinakailangan pa rin kahit pa paano gumalaw-galaw para masanay na yung paa. Yan. Kaganyan lang siya, isang stretching kasi yan. Sa ngayon, bali hindi pa talaga siya ganun fully healed. So, pakita ko sa inyo, medyo maga pa siya eh. Day 39 na po, pero yung maga niya nandito pa rin. Medyo maumbok pa dito ng konti, pero at least ngayon malakas-lakas na siya. Dito kasi nito makikita mo yung lalim ng buto, may buto rito, yung lalim niya dito, may malalim dito. Ito wala eh, hindi pa siya masyadong papansin niyo yung buto niya, hindi pa masyadong kita. So dito medyo magapa to, at yung parting likod niya ito po yung normal eh. Ayan. Ayan. Medyo ganun din siya, makikita medyo malalim. Pero itong injury ko, makikita niyo talaga yung medyo namumula-mula pa. Unti, hopefully maayos na yan. Okay naman siya eh. Nailalakad-lakad ko na siya. So, malapit na to, 8 weeks to 10 weeks. So I'm in a 6 weeks now. So I think say compared to sa mga nagkaroon ng injury na tulad nito, yung iba kasi nagkakaroon ng surgery sila. So sa akin hindi surgery ito eh. So semento lang. So naka-elevate na ganun. So naging okay naman. Pero yung iba sina-surgery, yung may nakita ko, so mas matagal yung healing nila. Yung kay professor, yung magaling mag-basketball, bago siya nakabalik sa paglalaro, more than a year. At hindi niya pa rin, tagal siya bago nakalakad. So at least ngayon kahit 4 ano pa lang, mag 2 months na nga ba? Wala pa. So 1 month, more than a month pa lang yan, okay na siya. So yan lang po. So next time ulit, update ko po sa kayo. Salamat po. Yung kampo doon sa ano yun, hindi naman saan, doon kami naka-assign. So ano ginagawa mo sa Muslim Road? Yung mas kasi maraming kaibigan ko sir, halos lahat din. Okay, so hindi kami na ano tayo na nalalayo kung saan kami naka-assign. So bisa alam mo, no? So huwag ka matakot, hindi ka naman namin huhulihin eh. Parang siguro huhulihin ka namin, no? Ha? Medyo may takot din kami, sir. Ako na unaawan ko sir talaga, yung nasa sinabi sir kanina, nung nasa station pa ako, may kasi stigma na rin ba sa dimata dito na pag nakakita ng movie. Exercise tayo ng ating paa. Ayan, natapos lang ng check-up ko dito sa Christchurch Hospital. Yung pa ako, mukhang getting better naman. Medyo may konting ika na lang, konting ano na lang to. So, naka ano na rin ako eh. Na-injury ako siguro mga pang 10 weeks ko na to, 2.5 months. Ayan na.
Medyo may konting ano ba pero okay. Hello. Good morning po. Yan, nandito po ako sa Mitre 10 Oxford Fitness Center. Ayan po siya. Punta po ako dito sa aking issue. So ika week 10 na po nung aking Achilles tendon, kaya ito di pa rin ganun kaganda. So ika-ika pa yung lakad ko, kaya ito second time ko na dito pagpunta sa physio. So yan po siya. Hello. Yan, katatapos ko lang po. Kagagaling ko lang sa physio ko at yun, may mga nirecommend na naman siya. Medyo may sakit pa rin kasi, kaya pakita ko po sa inyo kung ano yung gusto niya ipagawa sa akin. Pinalalagyan niya ng tinatawag na K-tape for now. So para yung yung kahit kahit lumakad ako, may any movement hindi masyado masakit. Ito yung pakita ko po sa inyo. Medyo maga pa rin yung gantong ano itong nilagyan siya ng K-tape, so medyo maga pa rin itong lugar na to. Ayan po siya. Ito ko sa paglakad ko. Ayan, medyo may pagkuting pag-ika pa rin sa paglakad. Yan, kung mapapansin nyo, medyo umiika pa rin ako sa paglakad kaya yun yung gusto kong mawala. Gusto kong mabalik ulit sa normal. Kaya may mga exercise yung binigay sa akin para ma-improve yung matanggal yung, kasi medyo matigas yung part na ito. Tapos nawala medyo nawala yung muscle dito, kaya yun, may mga pinapagawa sa akin. Tulad natin. Pakita ko po sa inyo yung mga stretching na pinagagawa niya sa akin. So isa po yung paganto. So umaga, tanghali, hapon, sabihin pinapagawa niya sa akin to. So yan. Hindi naman kinakailangan mga 10 reps daw yan. So okay lang yung ganyang exercise sa akin yan. Medyo masakit yung paganto, yung pinapagawa niyang ganito. Yan. Pag ginaganon ko kasi ito na siya, nai-stretch na siya kasi ito yung naputol dito, kaya pag ginaganon mo siya, so nasa healing process pa rin siya, kaya pag ginaganon ko yung part na itong masakit, so sa inyo to less the pain, yan, pinalagyan niya sa akin ng ganito para kahit ganunin ko hindi siya ma-overstretch. So meron siyang K-tape, parang ito yung mag-hold na may stretch yung gusto. So yan, tapos isa pang exercise na pinapagawa niya like ito. Ito yung isang exercise na pinapagawa niya sa akin. I-hold ko daw dito. Yung isa po ay ganito. Ayan.
30 seconds. Sabi nga natin. Ito siya. Tapos yung isa po yung ganito. Ito po yung medyo masakit din. Sakit siya dun. Malalay lang siya. Hindi pa talaga siya 100% na malakas kumapa. Kasi naitataas ko siyang ganun kasi may tulong nito. Papansinin nyo po ito, pwede ko siyang ituon. Yung walang injury, pwede ko siyang ituon na nakaganon. Na babalan, nakakaano ko. Kaya ng isang paa. Pero pag itong injured, ayan po siya. Merong na observe ko, medyo may konting lakas na rin naman siya. Nga lang hindi ko pa rin siya may tunang mag-isa lang eh. Ayan eh. Ano yung bawa? Ganyan po. Tatanggalin ko to. Pag tinanggal ko yung support ng kaliwa, ayan o, may bibigay siya eh. Hindi niya pa kaya i-hold talaga itong buong katawan ko ng isa pa lang na. So hindi ko naman, ayaw ko naman pilitin. Baka lalong ma-injured. So yan po. So next week is coming today's Tuesday, February 18, 2025. It's coming Friday. May consult na naman ako sa doctor. 2 weeks ago pala sinabi niya sa akin na after 2 weeks ng therapy sa physio, so pwede na ako bumalik ng work. But sabi niya nga, only light work lang muna. Hindi pwede yung mga medyo magpe-persa ng special kapag may force ng galing sa paa. So yan po. Hopefully maging okay na rin. Highlights pag-inihap months. Yan, nakalaro din dito. Okay na yung takbo yung injury ko. Kadalawang game.
is my 7 month of my term. I got injured of the Achilles tendon. Ayan.